Samantala, matapos pong sitahin at tutusan ng COMELEC na bumaba sa pwesto ang daang halal na opisyal na hindi po nakapag-file ng kanilang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures, ilan sa kanila agad naman tumugon sa inihiling po ng COMELEC. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Gigi, tila dinamdam nga nitong si COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang mga pahayag ni House Speaker Feliciano Belmonte kahapon. Dahil nga kahapon nasabi nitong si Belmonte na OA daw yung COMELEC, OA o overacting. At ang sinabi naman ni Brillantes ngayon sa atin ay kung OA sila, tinatawag naman niyang OR yung naging pahayag ni Speaker. Ang OR naman daw ay overreaction. Ganun pa man ay mabuti na rin daw na kahit paano sinabi naman daw ni Speaker Belmonte na mag-comply yung mga kongresista. Ito yung 20 kongresista na hindi raw nag-file o kaya ay hindi sapat yung mga dokumentong ipinail kaugnay sa kanilang campaign contribution and expenditures. Binigyan ni Belmonte ang 20 kongresista na hanggang Lunes para ayusin ang kanilang mga statement of contributions and expenditures. Ito'y matapos na sabihin ng COMELEC na dapat umalis muna sa pwesto ang may 422 na halal na opisyal. Ito yung mga kongresista, governor, mayor, di pa local na officials na hindi nag-file ng SOSE o kaya ay kulang-kulang ang isinubiting dokumento kaugnay sa kanilang mga natanggap na contribution at ginastos kampanya. Kanina nagpunta na sa COMELEC ang kinatawan ng ilang lokal na opisyal para magsumit din ng dokumento o kaya ay magtanong kung ano ang kanilang kulang. Kabilang dito ang dalawang kinatawan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon sa COMELEC, ang gobernadora ay hindi gumamit ng tamang prescribed form kaya itinuring na hindi siya nag-file ng SOSE. Kanina, nagsumite na ang kanyang abogado ng bagong form na pirmado mismo ng gobernadora. Bahagya lang nagkaproblema dahil wala itong logo ng COMELEC. Gayunman ay tinanggap na rin ito ng komisyon. Paglilinaw ng kampo ni Recto, walang ginawang paglabag ang gobernadora. Hindi na rin daw kailangan na bakantihin pa niya ang kanyang pwesto. Ang tanong ngayon, Gigi, ng ilang election lawyers na nakausap natin, yung ba daw mga nakapag-file sa tamang oras ng kanilang mga SOSE pero nagkamali lang ng ginamit na form o kaya ay hindi na permahan ng personal yung kanilang form, dapat daw bang multahan yon? Ang sabi sa atin ni Chairman Brillantes, hindi sa ngayon daw ay pinag-iisipan pa nila o pinag-aaralan nila ang bagay na ito. Pero sabi naman ng isang election lawyer na nakausap natin, si Atty. Romulo Macalindal, ay sa tingin niya kailangan maging maingat sa bagay na ito dahil kapag ikaw ay nagbayad ng multa, para ka na rin nag-violate. At ayon sa batas, pag 2 beses ka kasing nag-violate, ay maaari ka ng magkaroon ng perpetual disqualification mula sa paghawak ng public office. Kaugnay din yan na Jiggy ay nakakuha tayo ng kopya nung kay Maria Teresa Bunoan naman na SOSE. Ito yung kanyang pinapakita na siya naman ay nagsumite ng kanyang SOSE. Taliwas naman doon sa sinasabi ng COMELEC na siya daw ay hindi nagsumite ng kanyang SOSE. So yan, Jiggy, yung mga kaganapan ngayon sa COMELEC at tayo ay patuloy na mag-sabay kaugnay nga doon sa pagpa-file pa rin o pagkukumply nitong mga local officials at congressmen na sinasabing hindi naka-comply ng maayos sa pagsusumite ng kanilang SOSE. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.